Sa linggong ito, ang tutuldok sa lahat ng ating mga tanong at duda tungkol kay Philip at sa magkakapatid na Fariñas, ang resulta ng kanilang DNA test para magkaalaman na talaga once and for all kung sila ba'y magkadugo. Ang 26 na taong paghahanap ng magkakapatid na Fariñas sa kanilang kapatid na si Philip, magwawakas na nga kaya ng tuluyan. Si Philip missing noon pang December 10, 1990 sa R. Papa Street sa Tondo, Maynila. Lahat ng batang naglalaro, habang tumatakbo ko, maski na masada ako, lahat ng kuan ko, saan ako basta ganun. Walang tigil yan, maski anong puntahan ko, gano'n ako. Baka daw po kinuha ng sindikato, gano'n po, may mga gano'n po sila. Kaya nung nasa abroad na ako, ang kapatid, siyempre, as a kapatid, ako ang kasama. Masakit. Hindi ka nakakatulog. Sa paghahanap ng magkakapatid, ang nauna nilang natunton si Jeffrey. Pero nung ipina-DNA test nila ito, negatibo ang resulta hanggang natumbok ang di mano nakapulot kay Philip. May umiyak na bata ron. Bakit ka po? Anong nangyari? Siguro nawawala. Anak, bakit ka umiiyak? Nakatira siya. Pinatira ko para pinalis yung mga bata ko, hindi ko pinalitan ng pangalan. Na nagdala sa amin mula Maynila hanggang Davao, kung saan naroon si Philip Arenas. Yung pangalan niyo po, Pareñas, letter P po yung Pareñas niyo po. Bakit po naging letter P? Nagturo sa akin, sila Tata Edil. Sila nagturo sa pagsulat pangalan ko. Iba ang kanyang apelyido sa magkakapatid na Fariñas. Pero ang kanyang kwento, tugmang-tugma sa kanila. Naalala ko, nung babas kami ng ate ko, ay nakita akong mga bata, sumama ko sa kanila. Tapos nung gusto ko na umuwi, hindi ko na alam kung saan ako dadaan. Lakad-lakad ako, tumitingin ako sa mga kali kung saan ba yung bahay ng ate ko. Mga hapon, tumingin ako sa taas, may train. Tapos sumabay ako sa mga matatanda, sumakay. Mga ilang istasyon, minto rin ako, bumaba, tapos sumakay ng jeep. Si Philip, nagpalipat-lipat ng pamilya hanggang namuhay ng mag-isa. Hirap, kaya hindi ako nakatapos. Gusto ko talaga makapagtapos, pero hindi ko talaga kaya kasi meron akong mga kaibigan, mayroong mga trabaho. Sumama na lang ako sa kanila para malimutan mo yung ibang mga memorable nga naaalala ko nung bata pa ako. Dahil sadyang may kulang sa kanyang pamumuhay, nahiwalay sa kanyang kinasama at anak. Nawala siya, maging masama yung ko, mga galaw, diskarte ko, nagbinta ako ng droga. Dumating sa punto ganun, wala akong silbing ama, parang ganun. Pero hindi ko magawa yung dito yung anak ko. Nasa tabi ko lang, tinago pa niya. Tinago pa niya sa akin kung saan yung dinala. Ang ano ko lang ngayon kasi, mga kapatid ko, bakit ngayon pala? Parang tagal ang panahon. Parang kaya ko naman. Parang nilimutan ko na rin. Parang nilimutan na din ako eh. Hindi ako maasa ngayon na ganito. Kikita pa rin pala kami. Matatanda na kami. Para matiyak kung siya nga ba ang hinahanap na nawawalang kapatid ng pamilya Fariñas, binalikan ang mga taong kumupkop sa kanya kay Ma'am Evelyn na nag-alaga sa kanya. Si Philip. Oh. Naalala mo ako si Philip? Oo. Yun. Saan ka ba nagtago? Hindi ako nagtago. Doon lang sa mga, sama-sama na ako ng mga kaibigan ko. Kung naalala mo, ante, yung sinisimulan mo ko halos isang araw. Natutulog na lang ako. Palagi ka pa rin nagsasalita. Oo. Kasi Naalala mo yun? ano ang sabi ng Panginoon sa mga parents? Train up a child in the way he should go. And when he is old, he will not depart from it. In all your ways, acknowledge God, and He will direct you. Remember your Creator. You will never go wrong.
hanggang kay Sunshine na kapwa niya ampon at kay Tatay Idel na siyang nakapulot sa kanya. Hello, Tatay din. Ako na po si Philip. Ayun. Hindi. Sabi ko, Dennis, sabi ko na makikita ko siya ngayon eh. Nice. Salamat. Sa wakas, nakatagpo rin niya ang mga nagsasabing siya ang kanilang nawawalang kapatid. Tapos salamat naman dumating ka din. Miss na miss ka namin. Mga miyembro ng pamilya Fariñas na nagmula pa sa iba't ibang mga bansa umuwi ng Pilipinas nung mabalitaang nahanap na si Philip. Bobo si Philip Fariñas. Nawawalang kapatid. Kasama mo na dito. Awa kami dahil siyempre mag-isa lang niya. Samantalang ang dami-dami namin. Nung araw na pagkawala niya, siyempre ang isip ko, kumakain kaya, nakahiga kaya sa kalsada, umupkup kaya nung nalaman kong kinupkup ng mga Dagami family. At least nalaman ko hindi siya nag-stay sa streets. Pero ngayon gagawin namin ang lahat. Alam ko, sa Boy at Conche ngayon pa lang, 100% na ako. Siyang kapatid namin. Wala na akong dudang-duda. At para mabura ang lahat ng mga pagdududa, sumailalim ang magkakapatid, pati na si Philip sa DNA test. Sana maging successful yung test na to para matanggap na ng buong buo. Gayunman, kahit wala pang resulta, si Philip at ang mga Fariñas agad na nagbonding, nagturingan ng magkakadugo. Yun pala, may isa pang hindi pa nakikilala ni Philip, si Arnulfo, na nagmadali ring makauwi mula Toronto sa Canada. Sa kanilang bayan ng Tagudin, Ilocos Sur, nagkita rin si Philip at si Arnulfo. Diba na yung tsura? A week ago, mati kami ng birthday, bago pa siya nag-appear. Yung... May napansin ako parang bright mo niya. Kasi yung nanay namin, ang kinakanta niya sa kanya. Kami pag pinapadurog niya is yung onar na niya gabula. Pagdating ko sa bahay, sinerge ko agad. Yung kinakanta niya, pag pinapadurog ka nun. Kasi pruning kasama. Tapos, siyempre hindi ko masyadong maintindihan yung Ilocano masyado. Malalim. Trans ko sa English, yun na mismo yung buhay niya. Kaya sabi niya, nung nawala na nanay namin pa rin. Parang wala na siyang kakampi. So parang nawala na yung buwan niya. Naglakad-lakad na lang siya. Ito mismo yung parang nawala siya. Yung pinakalas niya is, yung hiling niya, kailangan mapakinggan na kagad. Nasa Tagudin din ang isa pa sa mga kapatid ng Fariñas, si Emmy. Si Emmy yung baby pa rin. Tapos siya yung kaya nakipagbatuhan siya kasi
Pinagtatanggol niya na sabi niya kasi na hindi niya kapatid. Yung pinsan namin, nagbatuhan sila, natamaan yung noo niya. Pagkakita ko sa kanya, ako ang unang yumakap sa kanya, pero dito ako nakahawak. Ito yung marka niya. Kaya sure ako na siya na yun. Nung nagkita kami, naging speechless na lang kami parehas kasi siguro para kaming nananalamin ng dalawa. Gusto ko malaman lahat ng pinagdaanan niya, kung anong naaalala niya simula noon. Napakaswerte niya kasi nakilala pa niya yung nanay namin. Kasi ako hindi ko na siya totally Ngayon, sobrang saya ko na kasi kompleto na kami kahit nawala na sila tatang sa mundo. Sigurado ako na sila tatang sinanang maligaya sila para sa amin. Salamat din sa Diyos na kita-kita kami. Sa Panginoon, hindi niya ako pinabayaan kahit ilang taon ako sa Davao. Hindi rin naman ako nagkasakit. Yun pala, maraming nagmamahal sa akin at nagdadasal. Siyempre, masaya. Wala na yung tinik sa dibdib. Di magkula kapag may nagsasama-sama kami magkakapatid. Welcome home, Philip! Naghanda ang magkakapatid ng homecoming party para kay Philip. Magkakasama rin silang bumisita sa puntod ng kanilang mga magulang. Andito na si Philip. Maraming taon. Alam ko, nagkasala ako sa inyo. Pero alam naman niya siguro hindi ko siya nabayaan. Ikaw kalimutan si Ina. Yung bata pa na ako. Nung nawala pa siya. Tinatanong ko kayo kung saan si Ina. Sabi niya na yung tutulong ka. Gusto ko rin makita yung anak ko. Gusto ko rin kasama kahit sandali kong papayag. Dito na muna. Kung okay lang sa ina. Ang dating kinakasama ni Philip, nagtatrabaho na abroad. Pangako niya, mag-uusap daw silang muli ni Philip pag nakauwi na ito sa Pilipinas. Kung babaan lang ako para kita ko lang yung anak ko. Patawad niya ako sa nangyari. Matapos ang ilang araw ng bakasyon sa Pilipinas, kinailangan ng magbalikan abroad ang ilan sa mga magkakapatid na Fariñas. Nito lang Biyernes, nakaabang na sa balita tungkol sa resulta ng DNA ang kanyang mga kapatid na nasa abroad via Skype. Philip, una sa lahat, anong pakiramdam? Kasama mo na yung mga kapatid mo. Noong unang panahon kasi na wala sila, marami akong mga tanong. Pero yung tanong na yun, ngayon nasagot na lahat. Kulang na yung baby ko na lang kulang. Ito na yung malaking nawala noon, nahanap na. Opo. Mang Almeric, bilang panganay ho ng magkakapatid, paano nyo ho nakayanan na all these years, meron kayong isang nawawala? Po yung may mukasyon kami, parang maski anong handa, anong saya, hindi may kulang. Pag nagkakaroon po kami ng reunion, katulad po naggawa po kami ng souvenir. Sinasama pa rin po namin siya dun sa mga souvenir namin. Nandun pa po yung picture niya nung bata pa nga lang siya. Si Mary Jane, panayang iyak, nasa UK. Mary Jane, okay ka ba dyan? Okay lang naman po, ma'am. Excited ko po ako makita. Nung nalaman ko na yung resulta, yung nakita ko lang yung pisngi niya talagang gustong-gusto ko nang mayakap siya. Yung ngiti niya kasi hindi ko makalimutan po nung maliit pa siya. Marilyn, ikaw din yung nagpursige na mahanap siya, no? May isang araw na pinanood ko yung kay Jojo, yung sa Australian family. Kinakabahan ako. Pinasa ko ngayon, naglib ako ng personal message na hoping na ito na nga ang kasagutan dahil nasa, alam kong marami na kayong natulungan. Kaya maraming salamat po sa inyo. Hindi ko akalain na pagbigyan yung pansin yung kalagayan namin magkakapatid.
Salamat din, Marilyn, kasi naisip mo kami. Sa pamagitan mo, naihatid din namin ang kwento ni Philip at ang kwento ninyong magkakapatid. Minsan na silang nabigo sa naunang DNA test. Sa pagkakataong ito, matutuwa na kaya sila? Eto na po, babasahin na po yung official na DNA test results. Inassist namin si Sofronio at si Philip ng full siblingship test. Nag-i-aim ang lab parate na maka-achieve ng percentage of probability for inclusion, ibig sabihin biologically related, of 90%, 0% for exclusion. Okay. Na ibig sabihin, hindi kayo magkamag-anak. Okay. Pero pagdating po sa siblingship test, nagbibigay rin ng range na percentage of probability ang laboratory, which is 80% and up. So pag 80 or 90% up, good ho yun? Opo. Okay. Sige, ma'am. Narito po yung resulta ng inyong DNA test. Base po sa DNA analysis na ginawa ng aming laboratory sa DNA test na to for a full siblingship test, ang probability of percentage is 99.9999%. Ang ibig sabihin, sila po ay full siblings, biologically related, and iisa lang po ang inyong ama't ina. Si Sofronio at saka si Philip. Opo. Dahil magkakapatid sila, it goes for everybody na ho yan. Opo, opo. Ikaw na nga yun, Philip. 100%. Ito po, yung resulta. Wala nang duda. Philip, alam mo, siguro, tulad nung ang sakit na pakiramdam nung madinig ko sa'yo na bakit mo yun lahat. Pero may tanong din ako sa'yo noon, isa, kung bakit nangyari sa araw. Yung araw na yun, kung anong nangyari. Yung katanungan na bakit nangyari at kung anong gumawa ito sa atin. Pero sa ngayon, siyempre nandiyan ka na. Tandaan mo lang na noon man at ngayon, ihigit pa. Mahal ka namin. Nandito lang kami kung gusto mong sabihin sa amin, huwag kang mag-alinlangan. Marami kaming nasa likod mo, kaya huwag kang mag-alala. Mahal na mahal ka namin, tapos diretso lang ang buhay. Philip, ngayon na nandito ka na sa amin, alam mo na kung saan ka hihingi ng tulong ngayon. Hindi ka na nag-iisa. Mahal na mahal ka naming lahat na magkapatid mo. Tuloy mo lang yung mga pangarap mo. Tutulungan ka namin, mag-aral ka, magpakabait ka. Sana yung mga payo namin, isipin mo rin para sa sarili mo din yun, hindi yun para sa amin lang. Tsaka yung sinabi namin sa'yo, mas ayusin mo na yung pamilya mo. Philip, ikaw naman, ano masasabi mo sa lahat sa kanila na nagbigay ng mensahe sa'yo? Maraming salamat sa lahat ng mga kapatid ko. Salamat sa mga pagmamahal na binibigay nila ngayon. Kahit sa matagal na panahon na nawala ako sa kanila. Ngayon parang bumabawi naman sila. Ganon din ako sa kanila. Magkapatid, magkadugo. Pagbali-baliktarin man ang mundo, hindi yan maitatanggi. Kaya wag sumuko, wag bibitaw, hanggat hindi nahahanap ang isa't isa. Thank you for watching, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.